Maingay ang mga motor. Punang usok at ingay ang hangin mula sa mga leather jacket. Isang biker gang ang sumakop sa lugar, tawa ng tawa, humaharang sa pasukan, parang sila ang may-ari ng kalye. Tapos pumasok si Manny. Walang bodyguard. Walang spotlight. Walang mamahaling damit. Simpleng shirt lang, kalmadong tayo, at mga matang nakakita na ng mas malalaking laban kaysa rito. Tiningnan siya ng isa sa bikers mula ulo hanggang paa, tumawa. May isa pang bumulong ng masama. Lumapit ang kanilang leader, may ngisi. Oy, malakas niyang sabi, nawawala ka ba, maliit. Naramdaman ng mga tao sa paligid ang pagtaas ng tensyon. Huminto si Manny sa paglalakad. Excuse me, mahinahon niyang sabi, sinusubukang makapasok. Yun mismo ang nagpalala sa kanila. Tumawa ng malakas ang leader. Narinig niyo ba? Excuse me daw. Sumabog ang tawa. Bigla walang babala. Sinampal ng leader si Manny sa pisngi. Parang putok ng baril ang tunog sa loob ng calf. Huminto ang oras. May napahiyaw na babae. Nahulog at nabasag ang isang tasa. Isa-isa namatay ang ingay ng mga motor. Hindi natumba si Manny. Hindi sumigaw. Ni hindi hinawakan ang kanyang mukha. Tahimik lang siyang nakatayo. Binalot ng katahimikan ang buong lugar, takot na takot. Ngumisi ng mayabang ang biker. Yan ang nangyayari kapag hindi niya natapos ang sinabi. Isang segundo lang. Nagbago ang hangin. Tumingin ng matalim ang mga mata ni Manny. Lumipat ang timbang ng katawan niya. Balance. Handa. Hindi pa maintindihan ng karamihan kung ano ang nakikita nila. Isang mabilis na galaw. Matulis na pivot. Malinis, kontroladong suntok. Lumipad pa atras ang biker na parang tinakwil siya ng gravity. Sumugod ang isa pa, natumba ng malakas. May pangatlo na dulas, bumangga sa upuan, hindi na bumangon. Leather jacket sa semento. Mas malakas pa ang nabasag na ego kaysa buto. Sumigaw ang mga tao sa calf. Nag-urong ang lahat sa gulat. Sa gitna, nakatayo si Manny Pacquiao. Huminga ng pantay-pantay, mukha kalmado, titig na kalak. Doon na-realize ng lahat. Hindi ito basta tao. Hindi ito kahinaan. Sinampal nila ang legend. At nagsisimula pa lang talaga ang kwento. Boss, may mali sa lalaking to. Natigilan saglit ang leader. Pero mas malakas ang pride niya kaysa instinct. Takot kayo, sigaw niya sa tropa. Isa lang yan. Tiningnan ni Manny ang mga ito. May pagpipilian pa kayo, mahinahong sabi niya. Umalis na kayo. Yung pagkakataon na yon, yung awa, lalong nagpahiya sa leader. Akala mo mas mataas ka sa amin, sigaw niya. Akala mo espesyal ka? Hindi itinaas ni Manny ang boses. Sa tingin ko, lahat ng tao ay nararapat igalang, sagot niya. Hanggat hindi pa nila pinatunayan ang kabaligtaran. Yun ang punto na naramdaman ng lahat. Hindi ito basta gulo. Hindi ito chows. Disiplina laban sa ego. At matatalo ulit ang ego. Sa malayo, narinig na ang mahinang sirena. Papalapit na, pero hindi pa malapit. Hindi napansin ng mga bikers. Masyado silang nakafocus kay Manny. Masyadong bulag sa pride para makita ang katotohanan na nakatayo sa harap nila. Hindi pa rin nila alam ang pangalan niya. Hindi pa rin nila alam ang legacy niya. Pero unti-unti nang nararamdaman nila. At pumasok na ang takot sa kwarto. Bigat na ang hangin. Wala nang tawa. Wala nang umuungal na motor. Pati hangin parang natigilan. Tinitigan ng leader si Manny, panga nakakuyom, mata nag-aapoy. Galit siya sa nararamdaman niya. Hindi sigurado sa sariling mundo. Intimidation gumagana dahil gumagana ang takot. Pero ang lalaking to, walang takot. Kaya siya mapanganib. Narinig mo ba yung sirena, anas ng leader, pilit na mayabang. Lagi namang huli dyan dito. Hindi inalis ni Manny ang tingin. Hindi ako nandito para sa kanila, sagot niya. Nandito ako dahil tumawid ka sa linya. Mas malakas pa yung pangungusap na iyon kaysa kahit anong suntok. Kung naniniwala ka na ang tunay na lakas ay nasa kontrol, hindi sa paghihiganti. Type control sa comment.
At kung gusto mo, ipagpatuloy ko pa to sa Taglish o full Tagalog na mas maikli at mas malakas ang dating. Sabihin mo lang, boss,